Hi everyone! Magandang gabi. Nandito kayo ulit sa Leluna Tarot. So, kamusta po kayo? Happy weekend, guys! So, for tonight, meron tayong bagong pick a card reading. So, ang topic natin for tonight is, sino ang magbabalik sa buhay mo and bakit siya magbabalik? So, titingnan natin kung sino yung person na gustong makipagbalikan sa'yo, gustong makipag-reconcile, or gusto ulit magkaroon ng communication sa'yo. So, titingnan natin, and ano yung reason bakit gusto niyang bumalik. So, sa harapan nyo ngayon, meron tayong pile number 1 and pile number 2. So, this is pile number 1 and this is pile number 2. So, again, para makuha nyo po ang pile na mag-resonate kayo, is mag-meditate muna kayo doon sa pile, kung pile number 1 ba or pile number 2. Okay, so bigyan ko kayo ng minuto para makapag-meditate. Pile number 1 and pile number 2. Sino ang person na magbabalik sa buhay mo and bakit siya magbabalik? Okay, so kung nakapili na kayo, mag-i-start na ako kay pile number 1. So, gumamit ako ulit dito ng Numinous deck with mix of tarot card and another oracle deck situations and the Hermit Tarot. So, baka meron tayong mukhang messages bakit siya magbabalik and mga clue kung sino tong person na to na magbabalik sa life mo. Okay, kung ang napili mo ay pile number 1, ito ang messages para sa'yo. So, for your Numinous card, Sagittarius, the Voyager. So, agad, meron akong nakukuha na po pwedeng Sagittarius tong person na to, pile number 1, or it could be you are a Sagittarius. Po pwede rin na itong person na to na magbabalik sa buhay mo, pile number 1, is galing sa malayong lugar, or halimbawa, po pwedeng abroad siya, or kailangan pang gumamit ng plane para pumunta ulit kung nasa saan ka, pile number 1. So, it could be an independent person din, pile number 1. Yung person na yon, and it could be meron ako nakikita dito na adventurous and honest. And may narinig din ako na mag-risk tong person na to, pile number 1, para nga bumalik sa sa'yo or magkaroon or makausap ka. Magkaroon ng communication sa'yo or makausap ka. Okay? Po pwedeng ibang lahi tong babalik sa'yo, pile number 1. Po pwedeng magkaiba kayo ng culture or ng religion. Itong magbabalik sa'yo. She or he can be philosophical din na person. So, meron din ako ditong nakuha na this person asked someone, po pwedeng mas matanda sa kanya, or po pwedeng elders na pinagkakatiwalaan niya to seek advice kung dapat bang bumalik siya sa'yo, or it could be he or her friend, he or his friend or her friend, hinihingan niya ng advice kung tama ba na pumunta siya, mag-travel back para makita ka, pile number 1. Okay, so tingnan natin sa tarot card.
So, meron kang 5 tarot card pile number 1. So, for your first card, the High Priestess in reverse. So, first na nakuha ko is pwedeng in doubt din tong person na to. Kasi nga, yung gagawin niyang pagbalik niya sa'yo or pag-communicate niya sa'yo, pile number 1, it could be risk. So, magte-take chances lang siya. And meron din ako nakita dito na talagang may disconnection sa inyong dalawa nitong person na to na magbabalik sa buhay mo, pile number 1. Or pwedeng confused ka. So, right now, pwedeng meron ako nakukuha na iniisip mo kung sino tong person na to na magbabalik sa'yo. And yung iba din sa inyo, meron ako nakikita na may hidden motives yung ibang person, yung iba sa inyo na babalik sa buhay ninyo. So, pwedeng lalaki or babae, female or male, na babalik sa inyo. It could be your ex or it could be from past. Pwede rin friend, female friend. Meron akong nakukuha dito na yung iba sa inyo, may sinikreto tong person na to, yung magbabalik na person sa buhay ninyo. So, pwedeng hindi kayo nagkaunawa nito kasi meron siyang sinikreto or merong hindi sinabi sa'yo. So, pwedeng bumalik siya sa'yo kasi sasabihin niya sa'yo yung totoo. So, tingnan pa natin kung sino. And ano yung reason ba't siya magbabalik. For your second card, 10 of Wands. Meron akong nakuha dito na pwedeng magbabalik ng person na to, pile number 1, kasi meron siyang hidden motive. Siguro, hindi maganda yung sitwasyon niya ngayon. Kung nasa saan man siya ngayon. Or it could be na marami siyang burden ngayon sa buhay. And nakikita niya na okay yung financial aspect mo, pile number 1, kaya to babalik sa'yo. And hihingi ng tulong. Meron ako nakitang ganon. Pwede rin tong person na to, pile number 1, yung magbabalik sa buhay mo, is stress siya, kakaisip. So, hindi siya mapakali, kaya, kasi nga siguro wala kayong communication nitong person na to. Ito yung klase ng person na maraming obligation, stress, okay? Or pwedeng meron akong nakita dito na siguro kung ano man yung reason kung bakit nawala to sa buhay mo, pile number 1, is meron siyang isinikret sa'yo na situation. And then, burden na siya doon sa dahilan na yon. Gusto niya siguro magpaliwanag sa'yo, kaya gusto niya bumalik sa'yo. Or siguro nakita niya nahihirapan ka ngayon, pile number 1, and then this is the type of a person na independent siya, and then pwedeng meron din ako nakikita dito na abandon tong person na to, or sabi natin pwedeng may kaya to, or meron tong resources, and then nakikita niya na nahihirapan ka ngayon, nag-i-struggle ka. You could be female, pile number 1. Nakita niya na marami kang responsibility. Nakita niya na stress ka and marami kang obligasyon sa buhay, kaya gusto kanyang tulungan. Kaya siya babalik sa'yo and makikipag-communicate, pile number 1.
You could be a fire sign nga, yung mga karamihan sa inyo, or pwedeng itong person na to is fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Meron din ako ditong nakuha and nakita na pwedeng ito yung person na magbabalik sa buhay mo is nakasama mo to sa buhay and then sobrang hirap yung pinagdaanan nyo before or struggle yung relationship nyo dati. Yung sitwasyon nyo dati hindi okay. Third card, Knight of Wands. So, meron talaga ako nakikita dito na risk yung iti-take nitong person na to para bumalik sa'yo. And pwedeng fire sign nga ito, or you could be a fire sign pile number 1 kasi he or she is very impulsive. So, or pwedeng meron ako nakuha dito na siguro hindi mo to nakasundo pile number 1 and then magbabalik to dahil meron siyang hidden agenda. Siguro may kipagbati to sa'yo kunyari, pero meron siyang hidden motive kaya siya may kipagkasundo or babalik sa buhay mo, pile number 1. O pwede rin gumamit ng charm to, itong person na to win you back ulit or para makabalik ulit sa life mo, magkaroon kayo ng communication, magkaroon kayo ulit ng connection. And meron akong nakikita dito na sure na tong person na to. So, walang makakapigil sa kanya. Na makipag-communicate sa'yo, na bumalik sa'yo. O pwedeng meron kang sitwasyon ngayon, pile number 1, na kinabibilangan na madami kang obligation, nakita niya na sobrang stress ka, and gusto kanyang tulungan, gusto kanyang, alam mo yung gusto kanyang kuhanin. Kung nasa relationship ka man ngayon na hindi okay, pile number 1, meron ako nakita dito na gusto kanyang snatch doon sa person or sa kung saang relationship na nandoon ka ngayon, pile number 1, na nahihirapan ka, marami kang burden, nai-stress ka, burnout ka, and nag-i-struggle ka. So, yun yung nakikita ko. Gusto kanyang kunin sa sitwasyon na yon. Last tarot card is King of Cups in reverse. Oh. Yung iba naman sa inyo, meron ako nakikita na kung ex mo to, tong magbabalik sa buhay mo, or past person, he could be manipulative person, ha? Abusive. Meron din ako nakita dito na pwedeng itong person na to is, yung iba sa inyo, selfish. Sarili lang niya iniisip niya. Pwedeng struggle siya ngayon financially, or meron siyang sitwasyon ngayon na sobra siyang nahihirapan. Pwedeng wala tong bahay, pwedeng nakikitira, pwedeng walang trabaho, and gusto nitong bumalik sa'yo kasi nakikita niya na okay yung finances mo ngayon, katulad ng sabi ko kanina, okay yung sitwasyon mo ngayon sa buhay, and gusto niyang bumalik sa'yo kasi hindi niya nakaya kung ano yung situation niya. Karamihan sa inyo may hidden motives tong person na to. He could be a narcissist person or a user. Okay?
May nakikita talaga ako dito na very manipulative person to. Itong magbabalik sa'yo. Pile number 1. And po pwedeng, paano ka ba? Po pwedeng i-win back ka nito sa paraan na aggressive. Okay? So, meron ako nakikita dito, siguro yung iba sa inyo is mahinhin. Kung female kayo or, paano ko ba sabihin to? Mabait na person. Kalmadong person. Nakikita niya, kayang-kaya ka nitong i-manipulate. Yun ang nakikita ko. Kasi ito yung klase ng person na magaling magsalita, magaling magpapaniwala na you are very special sa kanya. Dahil mabait ka, dahil mapagbigay ka, pile number 1, naawa ka naman. O pwedeng maawain ka din. Okay? Use your intuition, pile number 1, kasi alam ko nakilala nyo kung sino tong person na to, itong very manipulative person na to, na gustong bumalik sa buhay mo. You could be a spiritual person, pile number 1, you could be a healer. Kasi usually ang mga healer nakaka-attract ng mga broken spirit or mga paano ko ba sabihin to? Mga person na toxic sa relationship or toxic person, vampire, energy, basta yung mga broken souls. Usually, mga healer ang nakaka-attract niyan. And then po, pwedeng block ang intuition mo, pile number 1, kaya madali kang nasisway sa salita. Kasi minsan, meron ako nakita dito na minsan, na manipulate ka na niya, pile number 1, kasi you could be a naive person, pile number 1, sobrang mabait, yun din ang nakikita ko. Pwedeng maawain ka rin. Meron din ako nakikita dito na po pwedeng itong person na to is bata pa or isip bata or sabihin natin na childish ang basis ng pakikipag-communicate niya, action niya, kaya this person is impulsive. Okay? Meron din ako nakita dito na pile number 1, minsan siguro sa buhay mo or sa lifetime mo, kung naging partner mo man to or kung ex mo to, meron akong nakikita dito, meron akong nasi-sense na pwedeng sobrang pinahirapan kayo nito nung kayo pa. Okay? Pwedeng nakaasa lang sa'yo to nung kayo pa. Parang bata or parang anak mo na hingi ng hingi sa'yo, nagpapaasikaso sa'yo. Parang meron ako nakita dito na yung iba sa inyo, parang naging nanay nitong person na to. Kasi nga, manipulative tong person na to. So, take what's resonate, pile number 1. He is acting like a king of cups in reverse. Okay? So, paano ko ba-explain to? Itong person na to na gustong bumalik sa buhay mo, pile number 1, maybe he is, ano ba to? Nagbabalat kayo siya. Masking na king of cups. So, kunyari, mapagmahal siya, masikaso, nagbabalat kayo, pero no, he is a knight of wands. Okay? Meron din ako nakita dito na pwedeng nagpapanggap to na okay ang buhay niya, okay siya financially, para to win you back, kung ex mo man to, or past person, or kung sino man tong person na to, pwedeng ipapakita niya sa'yo, or dadaanin ka niya sa
ganong paraan yung ipapakita na okay na siya. Meron ako nakita dito po, pwede baka yung guy manghiram lang ng sasakyan sa friend niya, tapos ayain kanya lumabas, pero na sasabihin niya sa'yo, magbibigay ko na example, sasabihin niya sa'yo na yung kotse na yon is sa kanya, pero ang totoo pala, hiniram niya lang pala yun sa kaibigan niya. So, meron ako nakikitang ganun, para ma-win back ka niya, para magkaroon kayo ulit ng communication, file number 1. So, meron ako nakikitang ganun, dahil this is a kind of person is na very manipulative. King of Cups na in reverse is manipulative, abusive, selfish. Okay? Sarili lang ang iniisip. Kapag naging partner mo to, pagsisilbihan mo siya. Ikaw ang laging uunawa sa kanya. Ikaw ang laging magpapasensya. Ikaw ang laging magbibigay. Pagka nagkaroon kayo ng problema in relationship, palalabasin niya na ikaw ang may kasalanan. Palalabasin niya na ikaw ang nagkulang. So, meron akong nakitang ganon. File number 1. So, sino ba tong person na to? Use your intuition. O pwedeng mag-cleanse ka, file number 1, para patanggal yung blockages mo in your intuition. Okay. First oracle card mo, meron ka pa palang last card, and last card is the Lovers. So, in reverse. So, meron nga ako nakikita dito na it could be your ex or past person, file number 1, na nakarelasyon mo siya noon. Okay. Nag-break up na kayo nitong person na to. Lagi kayong may pagtatalo nitong person na to. May hindi pagkakaintindihan dahil nga toxic nga tong person na to eh. Very manipulative. So, yun nakikita ko. Meron din ako nakikita dito na yung iba sa inyo, file number 1, makikilala mo or malalaman mo kung sino tong person na to, kasi ito yung tipo ng person na kapag hindi umayon sa kanya yung sitwasyon, may kipag-away siya sa'yo, may kipagtalo siya sa'yo, gagawa siya ng conflict kapag hindi niya nakuha yung gusto niya. Okay, tingnan pa natin. Sa oracle card mo, single, current status, available. So, pwedeng tong person na to, file number 1, is single right now, or you could be single right now. Dahil nga nag-break kayo nitong person na to, file number 1. So, malaking chance dito na pumili ng file number 1 is lalaki yung magbabalik. Okay? Ano yung reason bakit siya magbabalik? To win you back. To manipulate you again. Yung iba naman sa inyo, pwedeng yung person na yon is tutulong sa inyo dahil nakikita niya na nahihirapan ka sa buhay mo ngayon, or kung nasaan ka mang sitwasyon or kalagayan ngayon, nakikita niya na stress ka, kaya yung iba sa inyo is gusto kayong tulungan itong person na to. Pero there is a high chance na ex to. Okay? O kung hindi man to ex, pwedeng this is a kind of guy, yung sa mga nagre-resonate doon sa person or gentleman, nakikita niya na nahihirapan kayo kaya gusto kayong tulungan. This is a single guy, okay? So, single tong person na to. A bachelor.
Okay? Next. Lost, ghosted, block, cut off. So, yun nga. Katulad ng sinabi ko kanina, po pwedeng no communication kayo itong person na to. Po pwedeng kinat off mo na to sa buhay mo, file number 1. Itong person na to na magbabalik sa'yo. Huh? Or someone, yung iba naman sa inyo, someone na nang ghost sa inyo. Or bigla na lang nawala. Meron din akong nakuha or nakita na ganon. Meron din akong nakita, siguro, itong person na magbabalik sa'yo, file number 1, is someone who is lost and seeking answers. Siguro, baka nag-break up kayo nito or nagkaroon kayo ng separation and pwedeng ikaw, hindi mo alam kung ano yung dahilan ba't kayo nag-separate or pwedeng siya, hindi niya alam yung dahilan ba't kayo nag-separate. So, babalik tong person na to para malaman at tanungin ka kung ano yung dahilan bakit kayo nag-separate. Okay, yung iba sa inyo ha, yun ang nakukuha ko. Pwedeng ginost ka nito o pwedeng ikaw nang ghost dito sa person na to. Pero malaki ang chance dito yung iba ex. Take what's resonate guys kasi maraming energy, maraming messages ako nakikita and hindi lahat ng messages is mag-resonate sa inyo. Okay? Last card, done, completion, lesson learned. O, di ba? Pwedeng karamihan sa inyo is ano to, ex na to. Itong magbabalik na to. Completion na, nagkaroon na ng completion yung relationship na to. Okay? Done ka na dito sa person na to. Naka-move on ka na. And natuto ka na doon sa lesson nung karelasyon mo pa siya. Kasi nga kung manipulative itong person na to. Okay? And then ikaw is sobra kang natitaking for granted doon sa relationship ninyo. Pwedeng done ka na ngayon, naka-move on ka na, completed na tong cycle na to, itong relationship na to. And lesson learned is already given na or natutunan nyo na. So, kung ako sa inyo, kung kilala ninyo itong person na to na magbabalik sa inyo, file number 1, is don't entertain na kung completed na yung cycle nyo. Okay? Natuto ka na file number 1. So, kung ano man yung lesson na natutunan mo nung naging kayo, alam mo na yon Alam mo na yung gagawin mo once na halimbawang nag-knock ulit sa buhay mo tong person na to, file number 1. Okay? Okay, so what is your 2 messages for the Hermit Tarot Oracle? First card, be more selfish. Sabi ko nga, pwedeng selfish tong person na to or advice sa'yo is self-love and be more selfish. Okay, so wag mo nang kausapin to, wag mo nang i-entertain. Kung kinat off mo na siya before, wag mo nang replyan sa messages, wag mo nang sagutin ng tawag. Wag mo nang wag mo nang paglaanan ng time because this is a kind of person na very manipulative. Ex is a past. So, sa past na lang siya. Kasi okay ka na. Sa nakikita ko, file number 1, naka-move on ka na. Completed na. Yung dapat na matutunan mo dito. Siguro naman natutunan mo na kung ano yung mga lesson na dapat mong matutunan, file number 1. Okay? Last card. Do you think about me too? Oh my gosh. Yung iba sa inyo, yung iba sa inyo, kung narcissist tong person na to, or kung sinaktan ka nito, or ito nga yung type ng guy
na manipulative or type of a girl na manipulative at tawag dito, toxic karelasyon. Alam mo, kahit ako hindi ko mapaliwanag kasi sa totoo lang yung iba kasi malaki talaga chance na healer yung iba sa inyo, ha. Alam nito na nasisway ka niya ha. Namamanipulate ka niya Nadadaan ka niya sa mga sweet talks, nadadaan ka niya sa mga sweet messages, nadadaan ka niya sa mga paawa, pile number 1, nadadaan ka niya sa mga minimal effort. Bakit? Siguro susubukan ka nito kung totoo nga bang, or susubukan ka ng divine, or kung sino man ang pinapaniwalaan mo, pile number 1, kung talaga bang natutunan mo na yung lesson na dapat mong matutunan. Okay? So, meron ako nakukuhang ganon. Kaya, to darating pa ulit, or magkakaroon pa kayo ulit ng communication nitong person na to. Pero, ang advice is be more selfish. Pile number 1, don't entertain this person. Okay? Kasi, pagsubok lang tong person na to, kaya to pinabalik sa'yo. Okay? Lalo na kung spiritual ka, pile number 1. Okay. So, ito yung person na gustong bumalik sa buhay mo, pile number 1. And yung mga messages na na-receive mo, na na-deliver ko, is yun yung reason bakit niya gustong bumalik. Is to test you. Okay? Titingnan nito kung talaga bang may self-love ka na, pile number 1. Kung natutunan mo na bang mahalin yung sarili mo, kung natutunan mo na bang maglagay ng boundary sa sarili mo, pile number 1. Yun na nakikita ko dito. Okay? Okay guys, so I hope nag-resonate sa inyo yung messages na to. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe and like and leave a comment para malaman ko kung nag-resonate sa inyo yung reading or yung pile na napili nyo. Okay? So, go na ako kay pile number 2, pile number 1. Maraming salamat sa panonood. Bye! Hi, pile number 2. Kung ang napili mo ay ang pile number 2, so ito yung messages. And sino ba yung person na gustong bumalik sa buhay mo and bakit siya magbabalik? So, mixed of, again, tarot card and oracle card ito and some messages. Okay, para malaman natin kung sino ba tong person na to. So, I hope meron tayong makuhang messages. Okay, so start na tayo, pile number 2. So first, your luminous astro deck is Cancer, the Doula. Okay, so you could be a Cancer, pile number 2, or a water sign. Female Cancer. Kung pwedeng Cancer tong person na to na gustong magbalik sa buhay mo, pile number 2. This is a very emotional person, or you could be a very emotional person. An introverted, a family-oriented, protective, an intuitive person also. Okay? So, take what's resonate. Meron din ako ditong nakuha na siguro yung iba sa inyo is pregnant, pile number 2. Kung female ka. Meron din ako nakita na it could be a Scorpio. Yung magbabalik or pumili ng pile number 2. Okay, so tingnan pa natin.
Meron din ako nakuha sa inyo, pile number 2, like pile number 1. Pwedeng past person ito. Pwedeng kaibigang babae. Pwedeng female person. Itong magbabalik sa'yo. Pwedeng family member. Itong magbabalik na to. Meron din ako nakuha yung iba sa inyo, siguro pregnant ka ngayon, pile number 2. And then, meron akong nakuha na iilan na itong magbabalik na person na to, pwedeng ito yung father nung pinagdadala mong baby, pinagdadalang tao mo. Ito yung nakabuntis sa'yo. Ha? Pile number 2. Okay, so tingnan natin sa tarot card. So, meron kang 5 cards for tarot cards. 7 of Pentacles. So, meron ako nakita dito na yung ilan sa inyo, pwedeng matagal mo nang nakasama sa buhay to. Pile number 2. Or pwedeng nagpaplano to. Paano makabalik sa buhay mo. So, nag-i-strategize to kung anong gagawin niya para makabalik. Para magkaroon kayo ng communication. Meron din ako nakikita dito na yung iba sa inyo, itong person na to is nag-invest sa'yo ng time, nag-invest sa'yo financially. Pwedeng inaantay mo tong person na to, pile number 2. Itong magbabalik sa'yo. Ito yung matagal mo nang hinihintay. Kung pregnant ka man at ito yung ama ng pinagdadala mo, pwedeng matagal mo na itong iniintay. Or kung partner mo man to, matagal mo na itong iniintay. Meron din akong ilan sa inyo ha. This is very rare. May iba akong nakita sa inyo na pwedeng yung job. Pwedeng hindi person yung magbabalik or opportunity yung magbabalik. Yung ilan sa inyo ha. Pero matibay dito or malakas dito na nakikita ko na inaantay nyo rin to or inaantay ka nito. Pwedeng inaantay ka lang itong mga anak. So, tingnan pa natin. The Star. Diba? Karamihan sa inyo, itong magbabalik sa'yo, pile number 2 is, ito yung matagal mo nang ipinagdarasal. Ha? Ito yung matagal mo nang wini-wish. Itong magbabalik sa buhay mo. Kung meron ka mang person na araw-araw mo or palagi mong wini-wish na magbalik sa buhay mo, ito yon, pile number 2. Itong person na to. You could be an Aquarius or a water sign nga. An earth sign. Virgo, Capricorn, Taurus. Okay? Meron ako nakita na kapag bumalik tong person, ito yung wish fulfillment to. Mo or niya. Meron din ako nakita dito na pwedeng anak na matagal nang hindi umuuwi or lumayas. Okay? Meron ako nakita dito na anak na naglayas. Anak na or family member na matagal mo nang hindi nakikita
So, ito yung person na to, yung uuwi or magbabalik sa buhay mo, pile number 2. Na magbibigay ng healing sa'yo and clarity. You're wishing to this person na bumalik sa buhay mo Ha? Ito yung matagal mo nang ipinagdarasal. Na bumalik. So, alam mo to, pile number 2, kung sino to. Next card. 2 of Swords. Ano na to? Ano na to? Sure na to. Katulad ng pile number, may nakita ko dito, sure na to na babalik sa'yo. Hindi to yung type ng person na indecisive or kumbaga, urong-sulong na person kung magbabalik ba or sure to na babalik sa buhay mo. It could be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. I know. Gemini, tama. Gemini, Libra, Aquarius, an air sign. Ano to? Sure na to na babalik sa'yo. So, pwedeng soon. Ang nakikita ko dito. Meron ako nakita ditong soon. Soon na to. Soon na mangyayari na to. Itong person na to na babalik sa'yo. Pile number 2. Fourth card. 8 of Pentacles. Meron ako nakikita dito. Kung earth sign man to, this is a very hardworking person. Meron ako nakita dito, kung nawalan ka man ng pera, pile number 2, babalik yun sa'yo. Makukuha mo ulit yun. Mababawi mo yun. Kung nalugi ka man, or kung nawalan ka man ng pera, may nakita ko dito na na marireturn siya. Ano to meron ako nakikita dito na yung karamihan sa inyo, committed ka dito sa person na to Pwede ngang partner mo to or kasama talaga sa buhay. Meron naman akong ibang nakita sa inyo. It could be your brother, your sister, or your father. Kung ikaw man yung type ng person na hindi mo nakilala yung ama mo or yung father mo sa buong buhay mo, or paano ko ba pwedeng bumalik na tong person na to, okay? Babalik to sa buhay nyo. Focus tong person na to Meron ako nakukuha dito na nag-ipon tong person na to, nagtrabaho na, paano ko ba sabihin to? Yung iba sa inyo, partner nyo to na nasa abroad or seafarer, tapos it could be nabuntis ka ngayon, pile number 2. Itong person na to is bago siya bumalik sa inyo, nag-work siya nag-ipon siya. Meron siyang ipon meron siyang pera. Nagtrabaho ng mabuti to. Nag-ipon. Siguro dahil nga, manganganak ka. Or pinaghahandaan niya yung pagbabalik niya sa'yo. And this is a focused person. So, sure to na babalik.
pwedeng nakaipon na siya or ano na to, sapat na yung naano niyang pera. It could be an older person, kung male, o it could be a teenager, kung ito yung kaninang sinabi ko na anak ninyo na umalis sa inyo, umalis ng bahay ninyo, or kapatid. Okay. Page of Cups. So, yung iba sa inyo, pwedeng bata pa, yung mga pumili ng pile number 2, it could be you are a younger teenager or a younger female, pero malaki talaga nakikita ko dito na pregnant. Merong pregnant dito. Water sign. Kung male ka man, pile number 2, nakikita ko na pwedeng young female tong magbabalik sa buhay mo. A young female with lots of emotions. May nakita ko dito na pwedeng anak nyo to, na naglayas. Ha? Meron ako nakikita talaga dito, yung iba, anak na naglayas, siguro nakipagtanan to, sumama sa jowa, basta naglayas, babalik to, uuwi na sa bahay, pile number 2. Pwedeng younger sister mo, or younger female on the family. Pwedeng cousin. A female character. O water sign. Okay? Pwedeng makipag-reconcile tong person na to or mag-o-offer ng love. So, tingnan natin. Pwedeng kung nakagalit mo pwedeng kapatid to na nakagalit mo. Okay? So, tingnan pa natin sa oracle card mo. Archangel Michael. Protection, prevented from harm, divine intervention. Okay. So, kung sino man to, pile number 2, kung pregnant ka man, ha, or kahit hindi man pregnant, you have a protection and from the divine, okay? Meron din ako nakita dito, ngayon lang, na pwedeng, this is a witch person. Or maybe nabalak. But ang sabi dito, you are protected. Okay? Protected ka ni Archangel Michael.
Or po pwedeng, kaya magbabalik tong person na to is to protect you. Okay? Po pwedeng, kaya siya magbabalik. At ang reason nun kung bakit siya babalik is to protect you. Kung ano man sitwasyon yung meron ka ngayon. Pile number 2. It could be, po pwedeng Cancer tong person na to. Caring kasi to eh. Maalalahanin na very family-oriented. So, pwede kang ipagtanggol nito. Kaya siya magbabalik kasi para ipagtanggol ka. So, tingnan pa natin. Alien. Telepathic dreams, songs. So, meron ako nakikita dito na this Cancer or this water sign is a very intuitive person. So, po pwedeng meron kayong telepathic connections nito or basta, meron ako nakikita dito na alam ninyo na babalik tong person na to. Mataas ang hopes mo na babalik tong person na to. Alam mo sa sarili mo na babalik to. And sure ka doon. Sure ka doon. You are not indecisive. Basta you have a gut feeling na babalik tong person na to. Walang pag-aalinlangan. Alam mong she or he will come back into your life. Po pwedeng naaalala mo siya through songs kapag meron kang mga naririnig na kanta or po pwedeng siya, vice versa. Last oracle card. Searching. O diba? Online looking for info records. So, nakikita ko dito, kung ito man is kapatid, family member, partner, younger sister, or so whatever, you are not, hindi ka na magse-search dito para sa person to kasi he or she will surely come back nga. Okay? So, po pwedeng hinahanap nyo to, pinaghahanap nyo tong person na to. Kung ito man ay lumayas or umalis na person, kung ito man ay nakipagtanan, kung ito man ay lumayo, nagpakalayo-layo para maghanap ng trabaho, o kung ito man yung kapatid mo na gustong mapag-isa at nagpakalayo-layo at hinahanap ninyo, this time, hindi nyo na siya kailangan hanapin kasi babalik siya. And po pwede rin na hindi nyo mahanap tong person na to. Hindi nyo siya mahanap, hindi nyo siya ma-reach out, hindi nyo siya ma-contact. No communication kayo nitong person na to. Po pwede sigurong umalis to sa social media or binlock kayo sa communication or kung lumayas man to o kung ito man yung klase ng person na sinadya talagang nagpakalayo-layo, hindi nyo tong mahanap. Okay. Pero sa nakikita ko dito, babalik to. Babalik tong person na to. And sure yun. Alam niyo yun sa sarili niyo. Okay, pile number 2, meron tayong 2 cards. Message card from the Hermit Tarot. So, ano yung messages na to? Number 1. There is someone else in reverse. Okay. So, kung partner man ito, nyo or a past person or ka-relasyon, walang third party. Kaya to umalis, kaya to nagpakalayo-layo is para mag-ipon, para magtrabaho. Okay? Kaya to umalis at iniwan ka is kasi para mag-ipon nga. May nakita ko dito para i-pursue yung career niya.
Kaya to umalis, naglayas, nagpakalayo-layo. Kasi para ayusin yung mga yung finances niya. Okay, so walang third party. O kung kapatid man to na lumayas, na akala ninyo siguro nagtanan. Okay? No. Hindi siya nagtanan. Or hindi siya sumama sa lalaki or sa babae. Pwede sigurong nagpakalayo-layo lang to kasi siguro to find a job or ano mo yun. And meron din ako nakikita dito kung itong person man na to is naglayas or wala na kayong balita dito, it could be this person is prevented from harm nung time na wala siya sa inyo, nung hindi nyo siya kasama. Pwedeng inilayo siya sa problem or sa mangyayari, pwedeng ikaw yon. So, kung itong person na to is umalis sa life mo, pwedeng divine intervention muna yon or pwedeng talagang plan ng divine yun siguro para makaipon siya, magkaroon siya ng trabaho or kaya siguro umalis to sa buhay mo is para mag-grow yung career nitong person na to. Basta kung ano man yung separation na nangyari sa inyo, it is a divine intervention. So, fated yon na mangyari. Na umalis muna siya. Kasi para may ayusin. Okay? So, last card. Seek professional advice. So, what I see here, yung iba sa inyo, kung ito man ay umalis or hinahanap ninyo, naglayas, or wala na kayong balita dito, you seek a professional advice in this person. So, pwedeng nagpa-NBI kayo, pinablatter ninyo. Meron din ako nakikita dito na siguro lumapit kayo sa manghuhula para malaman niyo kung ano na nangyayari dito sa person na to. Meron ako nakitang iba sa inyo na gano'n. File number 2. Basta humingi kayo ng tulong. Pwedeng you ask from the divine. Nag-pray ka para dito sa person na to. You seek guidance or you seek help. Okay? Para mahanap tong person na to, para mapabalik tong person na to. Yun yung nakikita ko, file number 2. Pwedeng nagpa-NBI ka pa dito or nagpahanap ka pa online kung about yung whereabouts nitong person na to. Kung tatay mo man tong nawala or matagal na umalis at hindi mo nakilala, pwedeng ginawa mo yung step na yon. Nagpa-NBI ka pa or hinanap mo siya sa professionals. So, pwede yon para makita mo siya. Or kung kapatid mo man to, or family member. Basta you seek professional advice to other people, other person, or in the divine, nagpray ka. Para dito sa person na to. Okay, so pile number 2, ito yung mga messages na nakuha natin kung sino yung person na magbabalik sa buhay mo at ano yung reason bakit siya magbabalik. So I hope nag-resonate sa'yo to and may mga nakuha kang important messages na makakapagpagaan ng nararamdaman mo, file number 2. Kung hindi sa'yo nag-resonate to, pwede kang manood ng file number 1. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and write a comment para malaman ko kung nag-resonate sa'yo tong reading natin. Okay, file number 2. So, maraming salamat. And happy weekend. Bye!